Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng kanyang banal Santa Maria, ay atin pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manalig sa ating manalig sa pagpapagaling ng Panginoong Hesukristo at mga apostol sa mga may sakit at may mga kapakansanan sa kanilang paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos. Manalig tayo sa Panginoon Diyos. Yan, dito. Ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 4, talatang 23 at 25. Ito po ang mensahe. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa ang bawat may sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya dinala siya sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Pinagaling silang lahat at sinundan siya ng mga napakaraming tao buha sa Galilea, Decapolisem, Jerusalem, Judea at lupain ng Jordan. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 15, talatang 20 hanggang 31. Ito po yung mensahe. Pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan na napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namanga ang mga tao na makita nila nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Pagpatuloy po natin sa Gawa, Kabanata 5, talatang 12, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Maraming himala at kababalagan ang ginawa ng mga apostol at ito inasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Ang may sakit ay dinala sa mga lansangan at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming tao galing sa bayang kalugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at silang lahat ay pinagaling. Pagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 9, talatang 32 hanggang 35. Ito po ang mensahe. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya at sa mga kapatid sa Lida, natagpan niya noon ang lalaking nagngangalang Eneas. Siya'y paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Eneas, ani Pedro, pinagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan at siya'y tumindig agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Ipagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 11, talatang 11 at 12. Ito po yung mensahe. At gumawa ng mga pambihirang kababalagan ng Diyos sa pangalan ni Pablo. Sa pamamagitan ni Pablo, kahit panyo o dilantar na kanyang gamit ay dinadala sa mga may sakit.
gumagaling ang mga ito at umaalis sa kanila ang masasamang espiritu. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamamahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotions. Ating po masalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at hindi lang banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na manalig sa pagpapagaling ng Panginoon Jesucristo at mga apostol sa mga may sakit at mga may kapansanan. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating lahat na lalong-lalo na doon sa mga may karamdaman. Tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, lalong-lalo na kung tayo nagkakasakit. Sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo, manampalataya tayo sa Kanya, at tayo ay kanyang pagagalingin sa kanyang karamdaman. Tayo ay kagaya yung ginawa ng banal na Panginoon Jesucristo nung siya ay isugo ng banal na Panginoon Diyos dito sa lupa. So binigyan siya ng yung kapangyarihan na daladala niya noon, bagamat limitado, kaya niyang mapagaling ang lahat ng uri ng sakit. So lahat doon sa Jerusalem at mga karatig po, pinigaling niya ang mga karamdaman. Hindi lamang siya, yung mga apostol, binigyan din niya ng kapangyarihan para makapagpagaling ng mga karamdaman. So, sinugo din niya ang mga apostol, at yung mga apostol nung siya ay umakyat sa langit, ay nagpatuloy sa pagpapalaganap ng mabuting balita at nagpagaling sila ng mga karamdaman. Sina San Pedro, yan, kahit mga paralitiko napapagaling nila. Yung mga may sakit na halimbawa, halimbawa, yung mga ginagamot sa ospital. So yan ay madali na napapagaling, at maging yung may mga kapansanan, yung mga pilay, bulag, pipi, bingi. So yun ay pinaghihimalaan ng ating banal na Panginoon Diyos at mga apostol na makalakad, makakita, makapagsalita, yung mga ganyan. At yung mga kamay na mga pingkaw, yung mga kagay para polio ay kanilang o yung mga paa. So kanilang pinapalakad, kanilang mga pilay, pinapalakad nila at tinutubig nila yung mga kamay ng mga pingkaw ng mga ganon. So yan. At maging yung doon sa issue nung halimbawa mga naputulan, kagaya nung yung sa issue na yun, yung pinakita ng Bible na ginawa ng Panginoon Jesucristo, ay yung pinutol yung tenga, ikinabit niya. So ngayon yun yung sinasabi na kapag halimbawa yung amputated, yun yung isa sa mga halimbawa na ginawa ng Panginoon Jesucristo para may kabit yung tenga. Bagamat so iba't ibang mga himala para hindi na patala doon yung iba't ibang ginawa ng Panginoon Diyos at ang Panginoon hinggil dito sa mga usapin ito na mga yung ang kapansanan ay mga yung mga yama, mga naputulan, at maraming mga issue sa mundong ito na mga pinapanganak inborn na may mga kapansanan, mayroon pa nga mga twins, mga ganun. So kayo hindi naman, yan, nais ng banal na Panginoon, tayo manampalataya ng lubos para mapagaling yung mga karamdaman. Kayo hindi naman, halimbawa ikaw isang tao ka, pwede ka manampalataya ng lubos para gumaling yung mga karamdaman. Malaking pananampalataya, sabi ang gagambustasa yun. Kaya mo, manampalataya ka, mapapagaling ka. Aside from you, sa bawat isa, na pagpapalang yun, pwede rin natin ipagdasal yung ating kapwa-tao para gumaling yung kanilang mga karamdaman. Aside from them, mayroong isinusugo nga kagaya ng Panginoon sa Kristo, isinugo niya mga apostol at iba't ibang mga nakapanggagamot, nakagagawa ng kabalaghan para mapagaling yung mga karamdaman. Meron talagang isinugo na gano'n. But yung iba, limitado yung kanilang kayang pagalingin ng mga karamdaman at halimbawa, paghimalaan yung mga halimbawa may mga kapansanan. Yan, halimbawa, yung iba't ibang mga naghihimala ay napapagaling nila yung mga karamdaman, halimbawa kagaya ng mga pilay, bulag, pipi. So mayroong mga biniyaan ng ating Espiritu Santo niya na kaya niyang mapagaling yung mga ganun. So, yun. So kaya tayo ay manampalataya na lubos para tayo ay mapagaling, at yung mga nagpapagaling ay tayo ay mas higit nilang mapagaling kung tayo ay may pananampalataya. Bagamat pinagbibigyan yung mga tao, mga hindi nanampalataya na mapagaling sa kanilang karamdaman at sila ay
manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. At makita nila yung ang Panginoon Diyos ng pagmamahal niya sa atin na tayo ay binibigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng ganitong kababalagan na pinagpagaling ng mga karamdaman. Bagamat mayroon din ginawa ang Panginoon Diyos na mga herbal at propesyon na medisina. So yan ay galing din sa Diyos yung mga kaalaman ng mga yan at yung kaalaman na para at yung ginawa sa mundo ng mga medisina. So lahat yan ay galing sa Panginoon Diyos. Meron silang kakayanan para yung mga karamdaman ay mapagaling sa ospital. Ano ba sa ospital? Mga doktor at yung ating medicine. They made, ginawa ng Diyos yan para magamot lahat. Naniniwala ka man or hindi ka naniniwala. So binibigyan ng pagkakataon through that sa ospital at yung kakayanan ng ospital para mapagaling yung karamdaman. But mayroon mga karamdaman na hindi kaya ng ospital, kagaya ng kung mga may kapansanan na mayroong hindi na rin sila kaya dilatin, nakarin yung mga Pinay. So yun ay doon sa mga kagaya ng Panginoon sa Uriso, gusto na kaya nila palakarin yung mga ganon. At pagalingin yung iba't ibang mga kagaya noon na mga karamdaman na hindi na gumagaling. So kaya paghimalaan yun ng mga pustula at mga binigyan ng kapangyarihan para makagawa ng kababalagan ng mga pagpagaling ng ganong klase. But yung ating hospital, mayroong kanyang kakayanan para mapagaling yung mga sakop na dapat niya pagalingin. Ano ba, mga gano'n. Na yung Panginoon Diyos kasi, halimbawa sa hospital, diba? Kapag may sakit ka, operahan ka. Siyempre, pag pinagaling ka ng Panginoon Diyos, hindi ka na-operahan yan. Gagaling na yung kung ano meron ka sa katawan mo na dapat operahin, mga gano'n. So, pag-iimala ka ng banal na Panginoon Diyos na gumaling yung mga cancer, etc., mabibigat. Yung sa medicine, siyempre, gagawin nila yung lahat para na technology, according na kakayanan nila para mapagaling ang karamdaman. But definitely, kinakailangan magdasal pa rin tayo sa Panginoon Diyos para gabayan sila, yung kakayanan nila ay mapag-ibayo at matukoy nila yung tamang sakit at mapagaling nila. Kakalakit pa rin at mas lalo tayong gagaling kung mayroong pagpapala ng Panginoon Diyos na mabigyan ka pa ng pagkakataon with faith. So, at yung iba naman, hindi na nanampalataya ay namibigyan din ng pagkakataon through that na mga sa hospitalizations na yan. So, yun. Ayan. Kaya tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya in faith in God para sa pagbabagay ng karamdaman. Lahat ng karamdaman. Maging yung mga may mga kapansanan sa pag-iisip. Halimbawa, yung lahat ng PWD, may kapansanan, lalo may kapansanan sa pag-iisip. Halimbawa, yung mga retard, mga autistic, yan ay pwede rin mapag-imala ng Panginoon Diyos para sila gumaling din sa kanilang karamdaman or mga nasisiraan ng bait, mga ganon. Yan. So sila ay mapapagaling ng ating banal Panginoon sa pamamagitan ng pagdasal natin sila, kanilang mga gawa na kababalagan ng Panginoon na sila ay papagaling, mapaghimalaan, gumaling ang kanilang karamdaman. So walang imposible sa ating banal na Panginoon Diyos, sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi man sila bigyan ng kagalingan, mayroong iba't ibang mga gabay, yung may mga kapansanan sa iba't ibang mga bagay, para malagpasan nila yung buhay na yon at sila maging exemplo rin para sa ibang tao, para yung mga tao ay mas magtibayo na kompleto yung kanilang isip at kanilang mga katawan to live at mag-ibayo. Help them also. Na yung mga ganong klaseng tao na survive nila yung ganong klaseng pamumuhay, what more yung iba. So ganun. Kaya tayo ay manampalataya sa banal na Panginoon Diyos na tayo ay bigyan ng gabayan ng himala o pagpapagaling or papaghimala ng anumang uri ng kapansanan. In the other hand, hindi ka man mapaggumaling at ganun kalaking pananampalataya mo, wala man sinugo para mapagaling ka, ay gagabayan ka naman niya to survive your doon sa iyong mga kalagayan na yun. Kakibat, syempre, ang pagpapala doon sa ibang mga kaya ng pamalaan to agapayan ka at mga tao para sa pamumuhay nila, yung mga family na yun. Diba? So, at yan, kagaya na halimbawa yung mga nagkakaroon ng kapansanan sa pag-iisip, gaya ng mga inborn, so sila ay pwede rin mapaghimala ng Panginoon Diyos para gumaling, or else sila ay mapangalagaan ng tubos ng bigyan ng pagpapala yung kanilang magulang o ibang mga institusyon to accompany them and to help them to mga pamuhay or sa karapatan nila bilang mga ganong klase ng mga ama nila mga
Kaya kaya tayo ay huwag mawalan ng pag-asa sa ating pamumuhay kung kayo ay mayroong karamdaman, kung kayo ay mayroong malalang sakit na tila ikamamatay nyo na o malubhan na, or kayo man ay may kamansanan. Manampalataya lamang kayo ng lubos sa ating manala Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ay may kababalagan na maaaring gawin sa inyo, or agapayan kayo sa inyong pamumuhay to live of what na nangyayari sa inyong buhay. Maaaring yan ay dahil sa inyong pagkakamali ng mga magulang nyo, or else gusto ng Panginoon Diyos, may mga taong gusto niya na yung ikaw ay paghimalaan para may pakita ng Panginoon Diyos yung kanyang kapangyarihan. Meron kasi naman na hindi niya pinagagaling, pero ginagabayan niya yung pamumuhay. Meron mga ganun. Yung iba kasi nagkakasala, kaya na halimbawa nagkasakit ka ng gano'n, nagkaroon ka ng kapansanan na gano'n, nagkamali ka sa pamumuhay. Yan. Ngayon, kung hindi ka pinagaling ng Panginoon Diyos, gagabayan ka niya ng second chance mo ay doon sa makayanan mo yung sitwasyon mo na yon or your mistakes. At maybe sometimes maaaring yun ay nagiging aral para hindi na gumawa ng pagkakamali ang ibang tao or the mistakes that you had. Diba? Para mga ganun. But you are manampalataya pa rin tayong lahat sapagkat hindi kahit nagkamali ka man ay pwede kang paghimalaan ng Diyos na papagaling ka sa iyong karamdaman. Mga ganun mga bagay. So yun. So yan, at ang tayo ay muli ay kailangan ay kung tayo ay mananampalataya nga pala, ay iwasan natin na tayo ay may pagkakasala. Magsisi muna tayo sa ating mga pagkakamali. Pagsisihan natin ng lubos ang ating mga pagkakamali bago tayo mananampalataya ng kagalingan. Kasi maaaring hindi tayo dingin ng Panginoon Diyos kung tayo may pagkakasala. Kailangan humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon mula sa Panginoon sa Kristo para pagalingin tayo ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo. So pagagalingin niya tayo kapag nagsisi tayo sa ating mga pagkakasala. Ngayon kung ikaw ay hindi nagsisisi, maaaring hindi din yung dalangin mo para pagalingin ka o paghimalaan ka. Mga bagay kasi hindi ka na naniniwala. Kaya lalo na kahit lapitan ka pa ng isang manggagamot kung ayaw mo paniwala, maaaring ikaw ay hindi rin gumaling. Pero kung naniniwala ka na kaya kanyang pagalingin, gagaling ka sa mga bagay na yan. Kaya iba yung mananampalataya sa Panginoon Diyos. Ang kailangan natin, kung tayo ay nais natin ng pagpapagaling mula sa ating karamdaman sa pamamagitan ng mga kababalagan at pulupan ng Panginoon Diyos. Ngayon, kahit naman ikaw ay pumunta ng ospital, you need to have faith din pa rin pagka ikaw ay may sakit. Kasi maaaring ikaw ay para mas malalo kang gumaling aside from the chances from that na nanggagaling sa mga ospital para mabigyan madugtungan pa ang buhay mo, lalo na kung magkakaroon ka ng malalang sakit na nagkakaroon ka ng malalang sakit na ipapagamot mo, halimbawa cancer o yan, hindi na wala ng kagalingan, but a miracle happens, bigla kang gagaling, ganon, sa mga pagtingin sa iyo ng mga doktor. Yeah. So yun, muli ay sana ay nagabay na naman kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual pamumuhay. Wala dito sa ating mensaheng ito at bubahagi natin ng mabuting balita. Wala dito sa mensaheng ito ng ating manala Panginoon Diyos na tayo manampalataya sa Panginoon Diyos mula doon sa sinagawa ng Panginoon sa mga apostol na mga pagpapagaling ay tayo ay manampalataya sa Kanya upang tayo gumaling sa ating mga karamdaman. So, I pray at tayo ay para sa pagpapagaling ng ating karamdaman kung tayo magkakaroon ng karamdaman. At higit sa lahat is to avoid sickness. Manampalataya tayo ng Diyos to avoid sickness. Iadya niya tayo sa mga sakit, lalo na yung nakamamatay na sakit. Ngayon, so in order na para tayo ay makaiwas sa sakit, nakamamatay na sakit, first, siyempre iwasan natin yung pagkakamali, pagkakasala. Kahit manampalataya ka ng Diyos, kung ang pagkakamali mo, mabisyo ka, sakit na makukuha mo practically, or masiba ka sa sebo ng baboy, o sakit na makukuha mo ng mga pagkain na mga bibigay siya ng sakit, or iba't ibang mga bagay na magdudulot ng sakit sa'yo. Kaya kinakailangan iwasan mo yung mga pagkakasala, or kahit hindi man may kanalaman sa kalusugan yung pagkakasala mo,
iwasan mo magkasala ka para hindi humina yung pagpapala ng Panginoon Diyos yung para ikaw ingatan sa mga sakit. So ngayon, kapag humihiwalay sa iyo ang Panginoon Diyos, vulnerable ka sa anong magulit, maaari kang mahawa or maaari sa pagkakamali mo rin sa iyong pangangalaga ng kalusugan mo. Kaya iwasan natin ng magkasakit tayo. Palagi tayo magsisi daily para God is always with you, adya ka niya doon sa mga karamdaman na maaaring makaminsala sa iyo, mahawa ka o dala ng environment or na nagkakaroon, halimbawa mga pandemic, avoid mahawa ka, madala ng kalikasan o whatsoever para i-adya ka ng Diyos lahat sa mga sakit. So yun ang pinakamaganda sa lahat. Yung faith mo is to avoid sickness. So yun ang maganda. Aside from have faith na pagalingin ka kapag nagkaroon ka ng karamdaman. To give you second chance. Ngayon, mas pag-ibayuhin mo yung pananampalataya mo na hindi ka magkaroon ng sakit. At good life, syempre, para iwasan mo yung mga pamumuhay na magdudulot sa iyo ng mga sakit. At syempre, agapay mo ang Diyos dyan. Kasi kahit na may mga tao, wala kang pagkakasala, meron kang maayos yung iyong but the thing is, nahawa ka pa rin ng sakit. So, tatanong ka, bakit gano'n, di ba? So ngayon, kaya kailangan, wala ka, yung pala, wala ka rin faith sa God. Kahit nga mabuti yung ginagawa mo, hindi maganda ang kinakain mo, iwas ka sa bisyo, hindi ka naman gumagawa ng masama, tumalamag sa bato. Pero bakit nagkakasakit naman? Kasi kulang ka siguro sa pananampalataya. Kaya gano'n, para ikaw ay magkasakit. So, yan. Kaya pag-ibayuhin natin yung prayer para yung ating gawang mabuti at ay mas lalong may kapangyarihan na tayo yan sa mga sakit. So yung muli ay sana nagabayan natin ng Bible Promotion dito sa mensahe ito ng ating manala Panginoon Diyos at tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pang-araw-araw na bumuhay, spiritually and sa practical yan, kagaya ng pagkakaroon ng mga sakit. At kung mayroon magkaroon, mabigyan tayo ng chance again to live again, prolong our life from the pain. Pagalingin tayo niya, lalong-lalo na doon sa mga nakamamatay na sakit, taglian, or magdudulot ng sakit, kamatayan sa iyo, ang mga sakit na maaaring dumapo sa iyo. So, yun. Kaya, have faith para to avoid that sickness or give you a chance to live again. Or, bigyan tayo ng kalakasan, makadala natin yung mga pasanin na maaaring pagkakamali ng mga magulang, kaya mayroon tayong kapansanan or tayo nagkakasakit. At tayo ay patuloy na makapamuhay tayo at magsilbi rin kayong mga ehemplo ng mga kompleto na mga batugan at kompleto na hindi naman marunong magsikap sa buhay. Diba? So yan at muli sana ay patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro o ng kanyang operasyon ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, ng kanyang kaliwanagan with Mother Mary. Sana gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan o signs ng kanyang presensya sa kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. So sa ating pagbabahagi, sana magabayan yung ating bansa ngayon, mundo ng signs of lights ng ating Banal na Santa Maria. All the churches sana, yan pag nagbabahagi tayo, kaliwanagan at magabayan mula dito sa bansa Pilipinas sa mga. So yan at kayo ay mahigayat sa pagtalima ng magkaroon kayo ng kaligtasan sa spiritual. Hanggang sa at kayo ay sana yung dinadalangin natin na yung mga may sakit, yung may mga kapansanan, sila yung mapag-himala ng ating Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, Mother Mary. Yan, mapagaling yung may mga malalang karamdaman, may mga karamdaman na palataya. So, yung dalangin natin, gabayin kayo at pag-imalagi. Yan, lalo-lalo na yung may mga kapansanan, iba't ibang mga kapansanan, mapag-imalaan kayo, gumaling kayo. Maging yung may mga kapansanan sa pag-iisip, yan. Sana kayo ay mapag-imalaan at kayo ay mapagaling na agad sa inyong mga karamdaman na yan. Maging siguro yung mga may inborn na kapansanan sa pag-iisip, sana kayo ay mapag-imalaan
kayo ay gumaling sa inyo yan, or tumas pa yung kamalayan ng inyong pag-isip, or even though hindi kayo pabayaan ng Panginoon Diyos sa kanilang mga kalagayan, na sila ay ganoon. Ano man ang gusto naman ng Panginoon Diyos with this na mayroong disability na mga tao na nag-exist pa rin kayo. Hindi man niya binigyan ng paghihimala ay gumaling o makakita, makatayo, ay kagabayan sila sa iba't ibang pamamaraan ng Panginoon Diyos to survive sa kanilang kalagayan. Kagaya ng pagbibigay ng karapatan ng tao or the PWD. Yan. Ganon. At higit sa lahat, syempre, sana pag-imalan sila to heal. Yun. At kita, ganon kaya natin. So, idalangin natin sila. Yan. Tayo inanampalataya ng mga pamamala para sa mga tao na yan. But even though, kagaya na sinasabi natin, so yung pag-himala na yan, kayo man ay mapag-himala na hindi. God is with you, everything God. Para you will survive with that. Either you gumaling or to survive with that disability, or syempre, hindi naman po pwede na mayroon kayong kagaya na may sakit, hindi pwede may sakit kayo ang buhay. Para kayo, meron kasi ganon, pero hindi naman namamatay. Pero merong sakit na dapat, syempre dapat mapagaling kayo. To live good. So yun, at doon naman sa interpretability ay patuloy tayong magkaisa yung bawat mga reliyon. At unawain natin yung ating mga pananampalataya, maging hindi mananampalataya makiisa, para maunawaan natin yung iba't iba nating pananampalataya. Maiwasan natin yung sigalutan na uwi sa awayan at karahasan at maging digmaan. Bagkus ay nagkakaroon tayo ng pagkakaisa, unity para sa pagkakaisa at may kahit na lahat sa unity, peace, love, pagtutulungan at iba't ibang mabubuting aral ng ating mga reliyon. So yun ang nagiging maganda kung tayo magkakaisa dyan. Maiwasan natin yan, magiging tayo magandang ehemplo ang mga reliyon sa pagkakaisa ng buong mundo. Community, family community, mga bansa at mundo, or every religion. At hindi, yung religion na yan ang siyang pagmimitsahan ng awayan at labanan ng bawat mga tao. So yun, at maliban dyan ay doon sa CBCP Vatican Church, ay patuloy kayong maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, Mother Mary, na patuloy niyo pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At siyempre sa ating munting kakayanan, nanampalataya tayo ng patuloy na paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, at ng Banal na Santa Maria na kanyang kaliwanagan, pagmimilagro at iba't ibang mula dyan sa kaliwanagan at apresyon o ibang pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. So sana tayo gabayin ng kanyang presence nila sa ating pamahagi. At kayo may hikayat ko, mabuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo at dito sa mabuting balita na ating binabahagi at inihayag sa inyo. Yan. At tayo gabayin ng pangyayarihan ng Panginoon Diyos at makagabay tayo ng mabuting balita sa pamahalaan o lahat ng mga kapamahalaan at sila ay magabayan at maliwanagan ng mabuting balita ng Panginoon Diyos at mamahala sila ng mabuti, matuwid. Tugunin yung karapatang pantao, patas ng hustisya at iba't ibang kabutihan ng kanilang pamamahala. Sa gayon makikinabang yung kanilang mamamayan. Nakapamumuhay ayon sa karapatan, patas ng hustisya, yan. At higit sa lahat mga panampalataya sila sa palal na Panginoon Diyos. Wala Panginoon sa Kristo, ano man ang kanilang pananampalataya. So yun, magandang hapon sa inyong lahat at kandayon. At muli ay patuloy tayong pagmalain at protektahan ng Panginoon Diyos. Sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat.